Hi guys! Ngayon ay may pa-order naman ako ng 100 pieces puto pao. Bali, ilalagay ko ito sa dalawang bilao. Ayan, ganito lang ako maggawa ng puto pao. Naka-ready na lahat ng ingredients. Kung gusto nyong itanong yung recipe, pwede naman po kayong mag-comment dyan. Ayan, ganito po ako maglagay. Naglalagay lang ako kaunti sa ilalim ng ating molder. Ayan, ito ay sample lang. Pakita ko lang sa inyo guys. Ayan, pagkatapos ay maglalagay naman ako nito ng 3/4 lang yan ng teaspoon. Hindi naman yan inuubos guys. Yung 1 teaspoon ay hindi naman yan puno. Ayan. Sa 1 kilo ng ating giniling ay nakakapagpalaman tayo ng 200 pieces na puto pao. Ayan, basta tama lang yung pagkatimpla nyo guys. Dahil dito sa aking ginawa ay 1 kilo, meron pa akong natira na kalahati ng mixture. So, yun naman yung gagamitin ko sa pagtitinda sa school canteen. Pagkatapos ng palaman ay maglalagay na naman tayo ng tamang-tama lang or 3/4 cup lang guys, hindi yan puno. Dahil sa sobrang mahal ng mga ingredients ngayon na hindi na lumiit na ang aking puto pao. Ayan, lumiit na po yan. Dati puno yan. Sa inyo ba guys, magkano na ang kilo ng giniling? Dito kasi sa amin ay 360 to 380. Ayan, simula nung bare months last year ay hindi na yan bumaba. Talagang mataas na ang demand ng ating mga karne, gaya ng baboy. Hindi na nagkakalayo ang diferensya ng baboy sa baka. Ayan, ganito naman ako maglagay ng salted egg. Sa 1 piraso ng salted egg ay nakakapag-toppings ako dyan ng 20 to 25. Kaya ang ginamit ko dito ay 4 pieces ng eggs, ng salted egg. Pinapakita ko lang sa inyo dito kung paano ako gumawa ng puto pao, yung paraan ko ng pagluluto. Ayan, ito na po yung ating finished product. 2 bilao na tig 50 peraso. Ayan, shout out pala sa mga subscriber ko. Thanks for watching.